Walang imik na hinila ni Mateo si Alena, at kasunod nila si Kat, papasok sa isang private lounge na malapit sa ballroom. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay naghudyat ng simula ng isang paghukom. Nang sila na lang tatlo ang nasa loob, hinarap ni Mateo si Katrina. Magsalita ka. Huminga ng malalim si Kat na tila nag-ipon ng lakas ng loob. Tumingin ito kay Mateo, pagkatapos ay kay Alena, at muling bumalik kay Mateo. Ang mga mata nito ay biglang napuno ng luha. Mateo, hindi ko alam kung paano sasabihin to, nagsimula siyang humikbi. Naalala mo ba yung gabi, mga 2 buwan na ang nakalipas? Nasa The Crimson Lounge ka. Nag-iisa ka sa bar. Lasing na lasing ka. Nanahimik si Mateo. Ang katahimikan niya ay isang dagundong sa tainga ni Alena. Nilapitan kita, pagpapatuloy ni Kat, ang boses ay basag. Nag-aalala ako. Ayaw kitang iwanang mag-isa. Kaya sinamahan kita. Nagkwentuhan tayo. At nangyari ang hindi dapat mangyari. That's ili, madiing sabi ni Mateo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagpupumilit na alalahanin ang isang bagay na malabo. Hindi, Mateo, giit ni Kat, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Lasing ka, pero pareho nating ginusto yon. Tinawag mo pa nga ako sa ibang pangalan, pero hindi ako nagreklamo. Dahil matagal na kitang gusto. Ang bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Alena. Ang sayaw, ang muntik ng halik, ang mga sandaling akala niya ay may nabubuong koneksyon sa pagitan nila, lahat ay naging isang malaking, masakit na biro. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi ni Mateo, ngunit ang kanyang pagtanggi ay mahina. Walang kasiguraduhan. Hindi mo alam, tanong ni Kat, ang boses ay biglang tumaas, puno ng sakit at akusasyon. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag to? Mula sa kanyang maliit na porse, kinuha niya ang isang papel at nanginginig na iniabot kay Mateo. Isang resulta ng laboratorio. Hindi na kailangang basahin ni Alena ang nakasulat. Alam na niya. Buntis ako, Mateo, sabi ni Kat, ang kanyang mga salita ay tila isang hatol ng kamatayan sa munting pag-asang nabuo sa puso ni Alena. At ikaw ang ama. Gumuho ang mundo ni Alena. Ang sahig ay tila nawala sa ilalim ng kanyang mga paa. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang mga boses nila ay tila naglalakbay mula sa malayo. Imposible, sabi ni Mateo, ngunit ang tingin niya ay nakapako sa papel. Ay nasa barakon on, pero may mga kasama akong kliyente. Hindi kita Napahinto siya. Hindi niya matapos ang pangungusap. Hindi niya matandaan. At sa sandaling iyon, ang pag-aalinlangan ni Mateo ay naging isang pag-amin sa paningin ni Alena. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang biglaang pangangailangan ni Mateo na magpakasal. Ang paghahanap niya ng isang babaeng loyal at hindi magtataksil. Ang buong palabas ng pag-utang at pagliligtas sa kanyang pamilya. Hindi ito isang pagsubok sa kanyang katapatan. Ito ay isang paghahanda. Kailangan niya ng isang asawang sunod-sunuran. Isang asawang tatanggapin ang lahat ng walang tanong. Isang palamuti na magtatago sa dumi ng kanyang pagkakamali. Kailangan niya ng isang babaeng tatanggap sa anak niya sa labas. Ang sakit ay napakalaki, napakatindi, na bigla na lang itong nawala. Ang pumalit ay isang malamig at nakakakilabot na kawalan. Walang laman. Isang mapait, halos walang tunog na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Napalingon sa kanya sina Mateo at Kat, parehong nagulat sa kanyang reaksyon. Tumingin si Alena ng diretsyo kay Mateo, ang mga mata niya ay tuyo na at walang emosyon. Ang babaeng nasasaktan ay wala na. Kaya pala, sabi niya, ang boses ay kalmado na parang isang tahimik na lawa pagkatapos ng bagyo. Kaya pala ako. Kaya pala kailangan mong bumili ng asawa. Tumingin siya sa tiyan ni Katrina, at pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Mateo. Kaya pala ito ang tunay na dahilan kung bakit ka nagpakasal sa akin. Para itago to. Para magkaroon ka ng isang maamong asawa na tatanggap sa anak mo sa pagkakasala? Hindi nakasagot si Mateo. Ang gulat at pagkalito sa mukha nito ang huling kumpirmasyon na kailangan niya. Tumalikod si Alena at naglakad patungo sa pinto. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit bawat hakbang ay palayo sa kasinungalingan. Ara, sandali, nagsimulang magsalita si Mateo. Hindi siya lumingon.
Hinawakan niya ang doorknob at binuksan ang pinto. Lumabas mula sa silid na iyon, mula sa party na iyon, mula sa buhay na iyon na isa palang malaking panloloko. Ang pagsara ng pinto ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Mateo. Naiwan siyang nakatayo roon, ang mga salita ni Alena ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Para magkaroon ka ng isang maamong asawa na tatanggap sa anak mo sa pagkakasala? Hindi. Pabulong niyang sabi, hindi sa babaeng nasa harap niya, kundi sa sarili niya. Ang akusasyon ay napakabigat, napakasakit, dahil sa isang sulok ng kanyang isipan, ito ay may katuturan. Isang nakakainis na katuturan. Mateo T. Sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng peking pag-aalala habang hinahaplos ang kanyang braso. Pabayaan mo na siya. Hindi kanya naiintindihan. Agad na iniwas ni Mateo ang kanyang braso na parabang napaso. Ang paghipo nito ay biglang naging kasuklam-suklam. Huwag mo akong hawakan. Tumingin siya kay Katrina, ang mga mata ay nanlilisik. Umuwi ka na. Mag-uusap tayo bukas. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang lumabas ng silid, hinahanap ang asawang nawawala. Ngunit huli na. Nakaalis na si Alena. Nang tanungin niya ang kanyang driver, sinabi nitong sumakay ito ng taxi. Sa biyahe pa uwi, ang isip ni Mateo ay isang magulong bagyo. Sinubukan niyang alalahanin ang gabing iyon sa The Crimson Lounge. Naaalala niya ang pag-inom. Naaalala niya ang pakikipag-usap sa mga Japanese investors. Naaalala niya ang matinding sakit ng ulo kinabukasan. Pero si Katrina, wala. Isang blankong pader. Pero ang kawalan ng alaala ay hindi isang pagtanggi. At iyon ang kinatatakutan niya. Paano kung totoo ang sinasabi nito? Paano kung sa sobrang kalasingan ay nagawa niya ang isang bagay na kasuklam-suklam? Pagdating niya sa mansyon, katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang katahimikang mas mabigat kaysa dati. Agad siyang umakyat sa master's bedroom. Naabutan niya si Alena doon, nakatayo sa tabi ng kama. Hindi siya umiiyak. Ang mukha niya ay kalmado, ngunit isang kalmadong nakakatakot. Sa gilid ng kama, may isang maliit na bag ang bag na dala niya noong unang araw niya rito. Ara, tawag niya, ang boses ay halos hindi lumabas. Lumingon ito sa kanya, ang mga mata ay walang emosyon. Babalik na ako sa amin. Hindi, mabilis niyang sabi. Mag-usap tayo. Wala nang dapat pag-usapan, sagot nito. Naintindihan ko na ang lahat. Isa lang itong kontrata. At ang papel ko ay maging asawa mo sa harap ng publiko. Hindi kasama sa usapan ang maging tagapag-alaga ng anak mo sa labas. Ang bawat salita ay tumatagos, mas masakit dahil alam niyang may basehan ang bawat akusasyon nito. Hindi ganoon yon, git niya, lumalapit. Hindi ko alam, hindi ko matandaan. Maniwala ka sa akin. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Alena. Maniwala? Paano ako maniniwala sa isang taong ang buong relasyon sa akin ay nagsimula sa isang malaking kasinungalingan? Wala siyang maisagot. Nahuli siya sa sarili niyang patibong. Ang pader ng hinala na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay ang syaring pader na humaharang sa kanya ngayon. Please, pagmamakaawa niya, isang salitang bihira niyang gamitin. Bigyan mo ako ng panahon. Aalamin ko ang totoo. Tumitig ito sa kanya ng matagal. At pagkatapos, dahan-dahan nitong ibinaba ang bag, hindi ito umalis. Ngunit hindi rin ito nanatili para sa kanya. Ang distansya sa pagitan nila sa loob ng malaking silid na iyon ay parang isang karagatan. Kinabukasan, ang mansyon ay naging isang palasyo ng yelo. Hindi siya kinakausap ni Alena. Hindi siya tinitingnan. Kumakain sila sa iisang lamesa sa magkabilang dulo na parang dalawang estranghero. Habang nasa opisina, tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang head of security. David, kailangan ko ng pabor. 2 months ago, the Crimson Lounge. I-check mo lahat. Says, credit card statements, guest list, lahat. Kailangan kong malaman kung sino ang kasama ko buong gabi. Masusunod, sir, sagot ni David. Nang hapong iyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa mansyon. Si Marco. Kuya, bati nito, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. Nabalitaan ko ang nangyari kagabi. Ayos ka lang ba?
Si Ate Ara, kumusta siya? Nasa silid niya, matipid na sagot ni Mateo. Grabe naman yang sikat, sabi ni Marco, umiiling. Pero sigurado ka ba talaga, kuya? Na wala talagang nangyari? Tumingin si Mateo sa kanyang nakababatang kapatid. Bakit mo tinatanong? Wala naman, kuya. Nag-aalala lang ako sa'yo, mabilis na sagot ni Marco, umiiwas ng tingin. Mahirap na, baka matrap ka sa isang sitwasyon na hindi mo naman ginusto. May kakaiba sa kilos ni Marco. Isang pagkabalisa na hindi normal. Ngunit sa sobrang gulo ng isip ni Mateo, hindi niya ito pinansin. Kinagabihan, habang nakaupo si Mateo sa kanyang study, muling tumunog ang kanyang telepono. Si David. Sir, may resulta na po ako, sabi nito sa kabilang linya. According sa credit card nyo, nagbayad kayo around 2D. Ang gihits ng kotse nyo ay nagsasabing diretsyo kayong umuwi dito sa mansyon. Walang ibang hinto. Isang bahagyang kagaanan ang naramdaman ni Mateo. Good. At ang kiisis. Nagkaroon ng pag-aalinlangan sa boses ni David. Sir, doon po nagkaproblema. Anong problema? Hiningi ko po ang kopya ng security footage mula sa management ng bar. Huminga ng malalim si David. At nalaman po namin na may 1 oras na nawawala sa recording. Mula 1 hanggang 2 eksakto sa oras na sinasabi ni Ms. Katrina na magkasama kayo. Nanlamig si Mateo. Nawawala. O binura. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si David. Sinadya, sir. Sinadyang burahin. Hindi na naghintay si Katrina ng isang formal na imbitasyon. Kinabukasan, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng mansyon at mula roon ay ibinaba ang kanyang mga maleta. Para sa kapakanan ng bata, paliwanag ni Kat kay Alena na may ngiti ng isang martir. Sinabi ng doktor, kailangan ko raw ng payapa at walang stress na kapaligiran. At syempre, kailangan kong malapit sa ama ng dinadala ko. Nakatayo si Alena sa tuktok ng hagdanan, pinapanood ang eksena na parang isang multo sa sarili niyang bahay. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Mateo, ngunit wala itong sinabi. Ano pa nga ba ang sasabihin niya? Nahuli na siya sa sariling bitag. Mula sa araw na iyon, ang gintong hawla ni Alena ay naging isang arena ng tahimik na pagpapahirap. Si Katrina ay hindi sumisigaw o nanggugulo. Mas malala pa roon ang ginagawa niya. Ang kanyang mga sandata ay matatamis ng ngiti at mga salitang may 2 kahulugan. Isang araw, habang nagbabasa si Alena sa sala, dumaan si Kat na may dalang isang baso ng orange juice. Pagdaan nito sa kanyang harapan, bigla itong inadulas at bumagsak sa sahig, kasama ang basag na baso. Aray, daing nito, hawak ang kanyang tiyan. Agad na nagsilapitan ang mga kasambahay. Ate Ara, bakit mo naman ginawa iyon? Umiiyak na tanong ni Kat, nakatingin sa kanya na para bang sinadya niyang patirin ito. Paano kung may nangyari sa baby namin? Napatingin ang lahat kay Alena, ang kanilang mga mata ay puno ng akusasyon. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ano ang sasabihin niya? Na hindi niya ginawa? Sino ang paniniwalaan nila? Ang tahimik na asawa o ang buntis na umiiyak? Ang pinakamasakit ay hindi ang mga tingin ng kasambahay, kundi ang tingin ni Mateo nang dumating ito. Isang tingin ng pagod at pagkalito, hindi sigurado kung sino ang paniniwalaan. At para kay Alena, ang hindi nito pagpanig sa kanya ay isang hatol na rin. Ang mga sumunod na araw ay puno ng ganitong mga eksena. Mga nawawalang ialahas ni Kat na biglang imatatagpuan malapit sa gamit ni Alena. Mga pagkain na biglang nagiging di masama para sa pagbubuntis nito kapag si Alena ang nasa hapagkainan. Ang tahanan ay naging isang entablado at si Alena ang kontrabida sa isang dula na hindi niya isinulat. Siya ang asawa, ngunit siya ang tagalabas. Ang gabi na sumira sa lahat ay nang marinig niya ang usapan ni Katrina sa cellphone. Nakatayo si Alena sa hallway at si Kat ay nasa veranda, ang boses ay masaya at walang ingat sa pag-aakalang walang nakakarinig. Girl! Ang saya dito. Para akong prinsesa, tawa ni Kat, lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Siyempre, kailangan alagaan ni Mateo ang mag-ina niya, no? Konting tiis na lang at akin na ang lahat ng ito. Si Ara? Ayun, parang anino na lang. Hindi magtatagal, siya na mismo ang aalis.
Parang isang punyal na itinarakan sa kanyang puso ang bawat salita. Siya na mismo ang aalis. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nag-iba sa loob ni Alena. Ang sakit ay hindi na mainit at tumutusok. Ito ay naging isang malamig, matigas na bato sa kanyang dibdib. Ang pag-asa, kahit ang katiting na hibla nito na pinanghahawakan niya, ay tuluyan ng naputol. Tama si Kat, ano pa ang ginagawa niya rito? Hinihintay na tuluyan siyang mabaliw. Hinihintay na maniwala na rin siya sa mga kasinungalingan nila. Tahimik siyang bumalik sa master's bedroom. Ang silid na naging saksi sa kanyang pagkabigla, sa kanyang pagkamuhi, at sa isang sayaw na akala niya ay totoo. Ngayon, ito na lang ay isang silid. Isang lugar na kailangan niyang lisanin. Kinuha niya ang maliit na bag na dala niya noong unang araw. Inilagay niya sa loob ang iilang damit na pag-aari niya talaga, ang mga damit na suot niya bago siya naging si Eric Montenegro. Walang alahas. Walang mamahaling sapatos. Walang kahit anong bagay na magpapaalala sa kanya ng buhay na ito. Tumingin siya sa paligid. Sa malawak na kama kung saan siya natutulog mag-isa. Sa mesang pinaglagyan ni Mateo ng gamot noong mailagnat siya, isang maliit na kabaitan sa gitna ng isang karagatan ng kalupitan. Ito na ang katapusan. Pagod na siyang lumaban sa isang laban na simula pa lang ay talo na siya. Pagod na siyang maging isang tau-tauhan. Ang tanging paraan para manalo ay ang umalis sa laro. Hinubad niya mula sa kanyang daliri ang maningning na wedding ring. Malamig at mabigat ito sa kanyang palad. Isang simbolo, hindi ng pag-ibig, kundi ng isang transaksyon. Maingat niyang inilapag ang singsing sa ibabaw ng bedside table. At sa ilalim nito, isinilid niya ang kopya ng kontratang pinirmahan niya. Isang tahimik na pagpapawalang bisa. Isang pagsasauli ng produkto sa may-ari nito. Huminga siya ng malalim. Nang walang lingon likod, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at lumabas. Naglakad siya sa tahimik na pasilyo, bumaba sa ingranding hagdanan, at tinungo ang malaking pinto. Walang sinumang pumigil sa kanya. Paglabas niya sa malamig na hangin ng gabi, hindi niya naramdaman ang takot. Ang naramdaman niya ay isang kakaibang kapayapaan. Wala siyang dala kundi ang sarili niya. At sa sandaling iyon lang ang tanging bagay na mahalaga. Nakatayo si Marco sa bintana ng kanyang silid, nakatingin sa kadiliman ng hardin, nang mahagip ng kanyang mga mata ang isang anino. Isang babae. Naglalakad palayo sa mansyon, bit-bit ang isang maliit na bag. Si Ara. Ang puso ni Marco ay biglang kumabog ng mabilis. Hindi ito isang dramatikong pag-alis. Ito ay isang tahimik na pagsuko. Ang paraan ng paglakad nito, walang pag-aalinlangan, walang lingon likod, ay nagsasabi ng lahat. Sumuko na ito. At kasalanan niya ang lahat. Ang bawat araw na nakikita niya si Ara na tahimik na nagdurusa sa ilalim ng mga patagong pag-atake ni Katrina, ang bawat peking pag-aalala na ipinapakita niya sa kapatid niya, ang bawat pagkakataong nanahimik siya, lahat ay bumalik sa kanya na parang sampal. Ang bigat ng konsensya na pilit niyang ibinabaon sa mga biro at magaan na pakikitungo ay biglang umakyat at sumakal sa kanya. Nakita niya ang sarili bilang isang duwag. Isang kasabwat sa isang malupit na kasinungalingan. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang gabing iyon sa The Crimson Lounge. Ang gabing nagsimula ng lahat ng ito. Flashback, ang tunog ng malakas na tugtugin sa bar. Ang baso ng alak sa kanyang kamay. Kagagaling lang niya sa isang maliit na heartbreak noon, isang babaeng hindi sumagot sa mga tawag niya. Lasing siya at nag-i-emote ng mag-isa sa isang sulok. At doon, lumapit si Katrina. Kawawa ka naman, sabi nito, umupo sa tabi niya. Hayaan mo na yon. Marami namang iba dyan. Andito naman ako. Ang mga mata ni Kat ay kumikinang, hindi sa awa, kundi sa isang bagay na hindi niya pinansin noon. Oportunidad. Si Kuya, laging seryoso sa buhay. Laging trabaho, sabi nito habang nagsasalin ng alak sa baso niya. Tayo, mag-enjoy lang tayo. Minsan lang to. Ang mga sumunod na pangyayari ay malabo na. Ang pagtawa. Ang pag-inom. Ang pag-akay sa kanya ni Kat palabas ng bar. Ang huli niyang natatandaan ay ang amoy ng pabango nito at ang pakiramdam ng pagsisisi kahit bago pa man matapos ang gabi. Napapikit si Marco, pilit na iwinawaksi ang alaala. Ang kasalanang iyon ay nagbunga ng isang mas malaking kasalanan,
ang pagkasira ng buhay ng dalawang taong wala namang kinalaman sa kahinaan niya. Si Kuya Mateo, na muling natutong magtiwala, at si Ara, na walang ginawa kundi magsakripisyo. Hindi niya na kaya. Ang imahe ni Ara na naglalakad palayo sa dilim ay ang huling tulak na kailangan niya. Kinapan niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan ang numero ni Ara. Nagring ito ng ilang beses. Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Diretso na ito sa voicemail. Isang alon ng panik ang bumalot sa kanya. Kailangan niyang gawin ang tama. Kahit na anong mangyari sa kanya. Kahit nakamuhian siya ng sarili niyang kapatid. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kanyang silid. Hindi siya naglakad, tumakbo siya. Ang bawat hakbang niya sa makapal na karpet ay isang sigaw ng pagmamadali. Tinuho niya ang study ng kanyang kuya, ang lugar kung saan ito laging nagkukulong kapag may problema. Binuksan niya ang pinto ng walang katok. Ang naabutan niya ay isang eksenang sumira sa kanyang puso. Nakatayo si Mateo sa gitna ng madilim na silid, ang tanging liwanag ay mula sa buwan na pumapasok sa bintana. Nakatalikod dito sa pinto, nakatingin sa isang bagay na nasa kanyang kamay. Ang wedding ring ni Ara. Sa sandaling iyon, nakita ni Marco ang kanyang kuya, ang makapangyarihang Mateo Montenegro, na mukhang talunan at basag. At siya ang may kasalanan. Kuya, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Lumingon si Mateo, ang mukha ay blanko. Marco, anong ginagawa mo dito? Kuya, si Ate Ara umalis na siya, tarantang sabi ni Marco. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Mateo. Alam ko. Huli na ang lahat. Hindi, sigaw ni Marco, lumalapit. Hindi pa huli ang lahat kung malalaman mo ang totoo. Kailangan mong pigilan siya. Anong totoo, Marco? Walang ganang tanong ni Mateo. Ang totoo na baka nga ako ang ama? Ang totoo na nasira ko ang tiwala ng kaisa-isang taong Hindi nito matapos ang sasabihin. Ito na. Wala nang atrasan. Huminga ng malalim si Marco, inihahanda ang sarili sa pagsabog na kasunod nito. Kuya, pakinggan mo ako. Napatigil si Mateo sa tindi ng boses ng kapatid. Tumingin si Marco ng diretso sa mga mata ng kanyang kuya, ang sarili niyang mga mata ay puno na ng luha. Ang bata Napakunot ang noo ni Mateo, naghihintay. Ang bata ay hindi sayo. Ang katahimikan sa silid ay nabasag ng kanyang huling mga salita, isang pag-amin na magpapabago sa lahat. Akin yon. Akin yon. Ang tatlong salitang iyon ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Natigilan si Mateo. Tinitigan niya ang kanyang kapatid, sinusubukang iproseso ang narinig. Ang mukha ni Marco, na basang-basa ng luha at puno ng pagsisisi, ay nagsasabi ng isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa inaakala niya. Ano-anong sinabi mo? Nauutal na tanong ni Mateo. Si Katrina ako lasing kami pareho, paliwanag ni Marco, ang bawat salita ay isang hirap na pag-amin. Pinagsamantalahan niya ang sitwasyon, kuya. Ginamit niya ako para makalapit sa'yo. At nang malaman niyang buntis siya, ginamit niya ang bata para sirain kayo ni Ate Ara. Ang piraso ng impormasyon tungkol sa binurang footage, ang mga kakaibang kilos ni Marco, ang desperasyon ni Katrina, lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan sa isip ni Mateo. Isang malupit at masalimuot na katuturan. Ang naramdaman niya ay hindi galit. Hindi pa. Ang unang bumuhos sa kanya ay isang matinding, nakakayanig na kagaanan. Hindi sa akin. Sinundan ito ng isang alon ng pagsisisi na halos magpaluhod sa kanya. Pinaniwalaan niya ang kasinungalingan. Hinusgahan niya si Elena. Hinayaan niyang saktan ito. Hinayaan niyang umalis ito. Agad siyang kumilos. David, i-track mo ang cellphone ni Elena Reyes. Kung hindi, alamin mo kung sino-sino ang mga kaibigan niya. Hanapin mo siya. Ngayon na. Wala pang kalahating oras, nakuha niya ang address. Isang maliit na apartment sa Sampaloc. Elena Arab Reyes. Nakaupo si Elena sa isang lumang sofa, hawak ang isang baso ng tubig na kanina pa hindi nababawasan. Ang apartment ng kaibigan niyang si Lisa ay maliit at simple, ngunit sa sandaling iyon, ito ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Ara, sigurado ka bang ayos ka lang? Tanong ni Lisa sa ika-10 beses. Ang mukha ay puno ng pag-aalala.
Gusto mo bang kumain? Pwede akong magluto. Umiling lang si Alena. Ayos lang ako, Liz. Salamat. Pero hindi siya maayos. Ang nararamdaman niya ay hindi na sakit. Ito ay isang malawak na kawalan. Isang pagkatuyo ng lahat ng emosyon. Tinanggap na niya ang katotohanan. Tapos na ang lahat. Ang kailangan na lang niyang gawin ay isipin kung paano siya magsisimula ulit mula sa abo ng kanyang sinunog na buhay. Bigla may kumatok sa pinto. Isang malakas at determinadong katok na nagpatindig ng balahibo sa kanyang batok. Nagkatinginan sila ni Lisa. May inaasahan ka bang bisita? Tanong ni Alena. Umiling si Lisa at dahan-dahang lumapit sa pinto. Sino yan? Hinahanap ko si Alena Reyes, isang boses ang sumagot mula sa labas. Isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Alena. Si Mateo. Wala siya dito, mabilis na sagot ni Lisa. Alam kong nandyan siya, mariing sabi ni Mateo. Please. Kailangan ko siyang makausap. Umalis ka na, sigaw ni Lisa, ngunit naramdaman ni Alena ang takot sa boses nito. Tumayo si Alena. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas, ngunit naglakad siya patungo sa pinto. Lisa, hayaan mo na. Binuksan ni Lisa ang pinto at tumambad sa kanila si Mateo. Ang buhok nito ay magulo, ang damit ay lukot, at ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Alena dati, desperasyon. Ara, sabi niya, ang boses ay basag. Umalis ka na, Mateo, walang emosyong sabi ni Alena. Hindi ako aalis hanggat hindi ka sumasama sa akin. At bakit ako sasama sa'yo? Para panoorin ang masayang pamilya niyo ni Katrina? Hindi totoo yon, mabilis niyang sabi. Ang lahat ng sinabi niya, kasinungalingan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Alena. Talaga? At paano ako maniniwala sa'yo ngayon? Tumingin si Mateo sa kanya, ang mga mata ay nagmamakaawa. Hindi ko ipapaliwanag dito. Pero parang awa mo na, Ara. Sumama ka sa akin pabalik. Pakinggan mo lang ang katotohanan. Kahit yun na lang. Pagkatapos, kung gusto mo pa ring umalis, hahayaan na kita. Ang tindi ng kanyang pagsusumamo ay umabot kay Alena. Hindi ito ang aroganteng si. Ito ay isang lalaking nasasaktan. Mayroong katotohanan sa kanyang mga mata. At kailangan niya ng katapusan. Kailangan niyang marinig ang huling kabanata ng kasinungalingang ito. Sige, sabi niya, sa gulat ni Lisa. Sasama ako. Para marinig ang huling kasinungalingan mo. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay puno ng nakabibinging katahimikan. Pagdating nila, ang sala ay parang isang korte. Nakaupo si Katrina sa isang sofa, mukhang kampante. Sa kabilang dulo, si Marco, namumutla at nanginginig. Nang makita ni Kat si Alena, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Nagbalik ka pa pala, ate. Akala ko, sumuko ka na. Hindi siya pinansin ni Alena. Ang kanyang atensyon ay na kay Mateo. Humarap si Mateo sa gitna. Marco, sabi niya, ang boses ay matatag. Sabihin mo sa kanila ang sinabi mo sa akin kanina. Lahat ng mata ay napunta kay Marco. Huminga siya ng malalim, tumingin kay Alena na may matinding pagsisisi. Ate Ara. Patawarin mo ako. Ano na pinagsasabi mo dyan, Marco? Kinakabahang tanong ni Kat. Ang bata ang dinadala ni Kat di. Nanginginig ang boses ni Marco. Hindi kay Kuya Mateo yon. Akin yon. Isang malakas na iano, ang kumawala sa bibig ni Kat, sinungaling. Nagsisinungaling ka. Mateo, huwag kang maniwala sa kanya. Inggit lang siya sa atin. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang ama nito. Tumayo si Kat, tumakbo palapit kay Mateo, at sinubukang yumakap. Ngunit umatras si Mateo na parang nandidiri. Doon, sa unang pagkakataon, nagsalita si Alena. Ang kanyang boses ay hindi na mahina. Ito ay malamig at matalas na parang yelo. Bakit, Kat? Tanong niya, nakatingin ang diretso sa mga mata ng kapatid. Ginawa ko ang lahat para sa pamilya. Isinakripisyo ko ang sarili ko. Bakit mo to ginawa sa akin? Natulak sa sulok, nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Katrina. Ang kanyang mukha ay naging pangit sa galit. Bakit? Sigaw niya pabalik, ang boses ay puno ng lason at inggit na matagal ng kinikimkim. Dahil dapat, ako.
Ako dapat ang nasa posisyon mo. Palagi ka na lang bida. Palagi ka na lang ang mabait. Palagi kang kinakampihan. Pumiyok ang kanyang boses sa tindi ng emosyon. Pamilya. Utang mo sa akin ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa 10 milyong utang hindi ka sana mapupunta sa kanya. You owe me this. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Utang ko. Ang hindi sinasadyang pag-amin. Ang huling pako sa kanyang ataol. Napatingin si Mateo kay Kat na may matinding pagkasuklam. Si Marco ay napayuko sa hiya. At si Katrina, nang mapagtanto niya ang kanyang sinabi, ay napatingin sa paligid. Nakita niya ang mga mata ng lahat, puno ng pagkagulat, pagkamuhi at pagkaawa. Walang natirang kakampi. Wala nang matatakbuhan. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at bumagsak siya sa sahig, humahagulgol. Ngunit hindi na ito ang mga peking luha ng isang aktres. Ito ay ang basag na iyak ng isang taong tuluyan ng natalo. Matapos ang kaguluhan, matapos iutos ni Mateo sa mga security na ihatid si Katrina palabas ng mansyon, naiwan silang dalawa ni Alena sa gitna ng malawak na sala. Ang katotohanan ay nakalatag sa pagitan nila, pangit at masakit. Lumapit si Mateo sa kanya, ang mukha ay puno ng pagsisisi. Ara, ako patawarin mo ako. I'm sorry, T. Tumingin si Alena sa kanya. Ang mga mata niya ay malinaw na ngayon, walang bakas ng luha. Nakita niya ang pagsisisi ni Mateo. Naramdaman niya ang sinseridad nito. Ngunit ang sugat ay napakalalim. Alam ko, mahinahon niyang sagot, at sa kanyang boses ay may isang bagong lakas, isang bagong pagkatao. Pero ang sorry mo ay hindi kayang pagalingin ang lahat ng ito. Ang mga salita ni Alena ay hindi isang akusasyon. Isa itong katotohanan. At para kay Mateo, mas masakit iyon kaysa sa kahit anong sigaw o sampal. Tinupad ni Alena ang kanyang sinabi. Kinabukasan, umalis siya sa mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang pagtakas. Isa itong desisyon. Kailangan ko ng espasyo, Mateo, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Kailangan kong hanapin ulit ang sarili ko, malayo sa lugar na ito. Malayo sa'yo. Hindi siya tumutol. Paano siya tututol? Siya ang sumira sa pundasyon ng kanilang pagsasama bago pa man ito magsimula. Ang tanging nagawa niya ay tumango at panoorin itong sumakay sa isang kotseng naghihintay, isang kotse na inarkila nito para sa sarili. Nang sumunod na linggo, nalaman ni Mateo ang kahulugan ng totoong katahimikan. Hindi ito ang kawalan ng ingay, kundi ang kawalan ng presensya ni Alena. Ang malawak na mansyon ay naging isang walang katapusang paalala ng kanyang mga pagkakamali. Natanto niya na ang lahat ng kanyang kapangyarihan at yaman ay walang silbi. Hindi nito kayang ibalik ang tiwala. Hindi nito kayang paghilumin ang isang sugatang puso. Kinailangan niyang gawin ang isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon, ang manuyo. Hindi bilang isang sihi na nag-aalok ng isang deal, kundi bilang isang lalaking nagkamali at gustong bumawi. Isang hapon, pinuntahan niya ang bahay ng mga Reyes. Nagulat si Tita Lorna at Tito Ruben nang makita siya sa kanilang pintuan. Hindi siya ang aroganteng bilyonaryo na nakikita nila sa Dsi. Ang nakatayo sa harap nila ay isang lalaking nakayuko ang ulo, ang mga balikat ay mabigat sa pagsisisi. Tita, Tito, sabi niya, ang boses ay magalang. Nandito po ako para humingi ng tawad. Sa loob ng isang oras, ikinuwento niya ang lahat. Hindi ang bersyon ni Kat, kundi ang totoong nangyari. Mula sa kanyang desperadong pangangailangan ng asawa, sa kanyang malupit na test, hanggang sa panloloko ni Katrina. Nakinig ang mag-asawa, ang mga mukha ay nagbabago mula sa pagkagulat, sa galit, at sa huli, sa isang malungkot na pag-unawa. Kasalanan din namin, sabi ni Tita Lorna, umiiyak. Hinayaan naming isakripisyo ni Ara ang sarili niya para sa amin. Pinilit namin siya. Hindi po, sabi ni Mateo. Ako po ang may kasalanan. At gusto ko pong itama yon. Iniabot niya sa kanila ang isang folder. Sa loob nito, ang mga papeles na nagsasabing bayad na ang utang nila, hindi bilang kabayaran sa kasal, kundi bilang isang i-investment sa maliit nilang negosyo na walang anumang kondisyon. Umalis siya sa bahay na iyon na may kaunting kagaanan sa dibdib, ngunit alam niyang ito ay simula pa lamang. Samantala, hinarap ni Marco si Katrina. Hindi sa mansyon, kundi sa isang maliit at neutral na coffee shop.
Hindi kita iiwan, Kat, sabi ni Marco, ang boses ay seryoso. Hindi ko tatalikuran ang responsibilidad ko sa anak natin. Umiwas ng tingin si Kat, ang dating kayabangan ay napalitan ng hiya. Pero, pagpapatuloy ni Marco, kung bubuin natin to, kailangan nating magsimula sa katotohanan. Wala nang kasinungalingan. Wala nang laro. Kailangan mong harapin ang mga pagkakamali mo. At kailangan kong harapin ang sa akin. Hindi sumagot si Kat, ngunit sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang isang bagay sa mga mata nito na hindi galit o inggit. Nakita niya ang takot. At ang isang maliit na binhi ng pagsisisi. Sinimulan ni Mateo ang kanyang panunuyo kay Alena. Hindi sa pamamagitan ng mga mamahaling regalo o engranding mga sorpresa. Alam niyang hindi iyon ang paraan. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng isang simpleng text message. Isang gabi, ipinadala niya, "Kumain ka na ba ng dinner?" Walang sagot. Kinabukasan, sinubukan niya ulit. "Sana maganda ang araw mo." Walang sagot pa rin. Araw-araw, nagpapadala siya ng isang simpleng mensahe. Hindi siya nangungulit. Hindi siya nagtatanong kung nasaan ito o kailan ito babalik. Ipinaparamdam lang niya na nandyan siya. Na iniisip niya ito. Para kay Alena, ang bawat text ay isang maliit na katok sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Sa una, binabaliwala niya ito. Pagkatapos, nagsimula siyang basahin. At hindi nagtagal, nagsimula na siyang hintayin ito. Pagkatapos ng 3 linggo ng katahimikan, isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang maliit na inuupahang apartment, muling tumunog ang kanyang cellphone. From Matthew. "Kumain ka na ba ng dinner?" Tinitigan niya ang screen. Ang simpleng tanong. Ang walang sawang paghihintay. Huminga siya ng malalim. Ang galit ay napalitan na ng pagod. Ang pagod ay napalitan na ng isang maliit na kuryosidad. Nag-type siya ng isang sagot. Binura ito. Nag-type ulit. Sa huli, ipinadala niya ang isang mensaheng magpapabago sa kanilang lahat. "Hindi pa. Gusto mo bang kumain sa labas? Ako ang taya." Ang text message ni Alena ay parang isang luntiang usbong sa isang tigang na lupa para kay Mateo. Sa loob lamang ng 30 minuto, naroon na siya sa labas ng apartment nito, hindi nakasakay sa kanyang mamahaling kotse na may driver, kundi sa isang simpleng AV na siya mismo ang nagmamaneho. Nang lumabas si Alena, nakasuot lang ito ng simpleng maong at t-shirt. Ngunit para kay Mateo, ito ang pinakamagandang bihis na nakita niya sa kanya. Dahil ito ay siya. Totoo. Walang pagkukunwari. "Saan tayo?" tanong ni Mateo, ang puso ay kumakabog na parang isang teenager sa kanyang unang date. "May alam akong isang maliit na karinderya malapit dito," sagot ni Alena, at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Masarap ang sinigang nila. Hindi sila nagpunta sa isang 5-star restaurant. Umupo sila sa isang simpleng mesa na gawa sa plastic, sa ilalim ng ilaw ng isang fluorescent lamp. Ang ingay ng mga sasakyan sa labas at ang tawanan ng ibang kumakain ang kanilang naging musika. At doon, sa gitna ng pagiging simple, nagkaroon sila ng kanilang unang totoong usapan. Walang pag-uusap tungkol sa kontrata, sa kasinungalingan o sa sakit. Nagkwento si Alena tungkol sa kanyang bagong trabaho bilang isang junior graphic artist sa isang maliit na kumpanya. Nagkwento si Mateo tungkol sa isang asong kalye na kinupop niya at dinala sa mansyon dahil naaalala niya kung paano umiti si Alena nang makakita sila ng tuta minsan. Tumawa sila. Isang totoong tawa na nagmumula sa dibdib. Isang bagay na hindi nila kailanman nagawa noon. "Mateo," sabi ni Alena sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, ang kanyang boses ay naging seryoso. "Elsan, kung gusto nating subukan ulit to," dahan-dahan niyang sinabi, "kailangan magkaroon ng mga bagong patakaran." Tumigil sa pagkain si Mateo at ibinigay ang buong atensyon sa kanya. "Kahit ano." Una, sabi ni Alena, itinaas ang isang daliri. "Walang sikreto. Kahit gaano kapangit o kasakit, kailangan nating sabihin ang totoo. Palagi." Tumango si Mateo. "Walang sikreto." Pangalawa, pagpapatuloy niya, tiwala. Kailangan nating matutunang magtiwala sa isa't isa. Hindi dahil sa isang kontrata o dahil sa isang test, kundi dahil pinipili natin.
Tiwala, pag-uulit ni Mateo na parang isang banal na panunumpa. At pangatlo, sabi ni Alena at tinitigan niya ito ng diretso sa mata, pantay tayo. Hindi mo ako pag-aari. Hindi ako isang empleyado. Kapag may desisyon, gagawin natin iyon ng magkasama. Inabot ni Mateo ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at hinawakan ang kamay ni Alena. Ang kanyang hawak ay hindi na posesibo o may diin. Ito ay mainit at magalang. Walang sikreto. Tiwala. At pantay. Sumasang-ayon ako. Isang linggo pagkatapos ng gabing iyon, dinala ni Mateo si Alena sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Ang opisina ng kanyang abogado. Anong ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong ni Alena. Ngumiti lang si Mateo. Sa loob, kinuha ni Mateo ang orihinal na marriage contract na pinirmahan nila. Ang simbolo ng kanilang masamang simula. At sa harap ni Alena, pinunit niya ito sa gitna. Ayoko na nito, sabi ni Mateo. Ayoko ng isang relasyon na may mga terms and conditions. Gusto ko ng isang tunay na pagsasama. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Hindi ito ang malaki at maningning na wedding ring na isinoli sa kanya ni Alena. Ito ay isang simple, eleganteng singsing na may isang maliit na bato. Hindi ko ito ibinibigay sa iyo bilang isang bilyonaryo, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ibinibigay ko ito bilang si Mateo. Isang lalaking nagkamali, nasaktan at natutong umibig dahil sa iyo. Ara! Alena Reyes, papayag ka bang magsimula ulit tayo? Bilang mag-asawa, pero sa pagkakataong ito, sa tamang paraan. Ang mga luha ay bumuhos mula sa mga mata ni Alena. Ngunit hindi na ito mga luha ng sakit o pighati. Ito ay mga luha ng kagalakan. Tumango siya. Mateo. 6 na buwan ang lumipas. Sa isang maliit na chapel, sa harap ng kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan, muling ikinasal sina Mateo at Alena. Sa pagkakataong ito, si Alena ay nakasuot ng isang magandang puting bestida na siya mismo ang pumili. Si Mateo ay nakangiti, isang totoong ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Sa isang sulok ng simbahan, magkatabing nakaupo si Marco at si Katrina. Ang tiyan ni Kat ay malaki na. Nakahawak ang kamay ni Marco sa kamay nito. Ang kanilang daan ay hindi madali. Puno ito ng therapy, mahahabang pag-uusap at maraming pagpapatawad sa sarili. Ngunit nagsisimula na sila. Mahirap man, ngunit isang tunay na simula. Habang naglalakad sina Alena at Mateo palabas ng simbahan, hinawakan ni Alena ang kamay ng kanyang asawa. So, Dime Montenegro, nakangiting sabi niya. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa'yo. Mumiti pabalik si Mateo, hinigpitan ang hawak sa kamay niya. Magsimula tayo sa simula. At sa ilalim ng sikat ng araw, magkahawak kamay silang naglakad patungo sa kanilang bagong simula. Isang simula na hindi binili o ipinilit, kundi itinayo sa ibabaw ng mga guho ng nakaraan, pinatibay ng pagpapatawad, at binuo ng isang pag-ibig na natagpuan sa pinaka-hindi inaasahang paraan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alena at Mateo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa sakit ng pagsasakripisyo, sa pait ng pagkakanulo, hanggang sa tamis ng isang bagong simula, naging karamay ko kayo sa bawat emosyon na aking isinulat. Habang binubuo ko ang kwentong ito, naging malapit sa aking puso ang bawat karakter. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Ara, ang lamig sa puso ni Mateo, ang inggit sa kaluluwa ni Kat, at ang pagsisisi sa damdamin ni Marco. Naging paalala ito na sa likod ng bawat desisyon, tama man o mali, ay may isang pusong nasasaktan, nagmamahal, o nangangarap. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kilig at saya. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa pagbangon mula sa pagkakamali at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may naiwan akong isang munting aral sa inyong mga puso, na bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa isang bagong simula. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating kwento. Malalakas at sunod-sunod na kalabog sa pinto ang brutal na gumising sa diwa ni Alena. Hindi iyon katok ng isang bisita. Iyon ay ang tunog ng galit. Ang tunog ng isang babala.
Napabalikwas siya ng bangon. Mula sa kanyang kwarto sa ikalawang palapag, narinig niya ang garalgal na boses ng kanyang ina, si Tita Lorna. Sino yan? Isang malakas at pagal na boses ng lalaki ang sumagot mula sa labas. Buksan niyo to. Alam naming nandyan kayo, mga Reyes. Huwag na kayong magtago. Naramdaman ni Alena ang panlalamig na gumapang sa kanyang mga braso. Ito na. Ito na ang kinatatakutan niya. Dali-dali siyang bumaba ng hagdan. Naabutan niya ang kanyang ama, si Tito Ruben, na nakatayo malapit sa pinto, maputla ang mukha at nanginginig ang mga kamay. Si Tita Lorna naman ay nakahawak sa dibdib, tila hirap huminga. Huwag niyong bubuksan, halos pabulong na sabi ni Tito Ruben. Ruben, Diyos ko, umiiyak na sabi ni Tita Lorna. Anong gagawin natin? 10 milyon, sigaw ng lalaki sa labas, at bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Alena. Bayaran niyo ang 10 milyong utang niyo kung ayaw niyong masira ang pinto niyo at ang mga mukha niyo. 10 milyon. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa isip ni Alena. Ang halagang iyon ay isang bangungot. Isang halimaw na hindi nila kayang labanan. Nakita niya ang unti-unting pagguho ng kanyang ama. Ang lalaking dati ihaligi ng kanilang tahanan, ngayon ay parang isang gusaling babagsak anumang oras. Tumigil ang kalabog. Ngunit ang katahimikan na pumalit ay mas nakakabingi. Mas nakakatakot. Pagkatapos ng ilang sandali, may narinig silang tunog ng sasakyang papalayo. Humagulhol si Tita Lorna at napaupo sa sahig. Tapos na tayo, Ruben. Tapos na ang lahat sa atin. Doon lang lumabas mula sa kanyang silid si Katrina, ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Namumugto ang mga mata nito at basang-basa ng luha ang pisngi. Mama! Papa! Patawarin niyo po ako di. Niyakap ni Alena si Cathy, hindi mo kasalanan to, kat walang may gusto nito. Pero ako ang may kasalanan, humikbi si Cathy, ako ang nagtiwala sa business partner na yon. Ako ang pumirma. Dahil sa akin, nalugi ang kumpanya. Dahil sa akin, mawawala ang bahay natin. Pinatahan siya ni Alena, kahit na ang sarili niyang puso ay parang pinipiga. Hinaplos niya ang likod nito, pilit na naghahanap ng mga salitang makakapagpagaan ng loob. Pero anong sasabihin mo sa isang pamilyang nasa bingit na ng pagkasira? Nagtipon sila sa maliit nilang hapagkainan. Ang amoy ng kapeng niluto ni Alena kaninang umaga ay nanatili sa hangin, ngunit walang sinuman ang may ganang uminom. Tanging ang mga hikbi na lamang ni Kat at ang mabibigat na paghinga ng kanilang mga magulang ang maririnig. May paraan pa, biglang sabi ni Kat, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may kakaibang determinasyon. Napatingin silang lahat sa kanya. Nakausap ko yung pinagkakautangan natin, pagpapatuloy ni Kat, hindi makatingin ng diretsyo kay Alena. Ang may-ari ng kumpanyang nagpautang. Pumayag siyang kalimutan ang lahat ng utang. Isang sinag ng pag-asa ang biglang sumilay sa mga mata ni Tita Lorna. Talaga, anak? Paano? Yumuko si Kat, may kondisyon siya. Kahit ano. Kahit anong kondisyon, tatanggapin natin, mabilis na sabi ni Tito Ruben, na tila nabuhayan ng dugo. Huminga ng malalim si Kat, gusto niyang may pakasalan siya mula sa pamilya natin. Napatigil siya, at pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ang kanyang mga mata, hindi sa kanilang ina o ama, kundi diretsyo kay Alena. Naramdaman ni Alena na parang may kung anong kumurot sa kanyang puso. Sino? Tanong ni Tita Lorna. Ako sana, Mama, umiyak muli si Kat, sinabi ko, ako na lang. Pero ayaw niya sa akin. Sinabi niyang masyado pa akong bata. Ang gusto niya ay isang babaeng mas may edad, mas maseryoso. Bawat salita ni Kat ay tila isang hakbang na papalapit kay Alena, tinutulak siya sa isang bangin na hindi niya nakikita. At sino naman ang lalaking yan? Tanong ni Alena, pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Matanda na siya, halos pabulong na sagot ni Kat, isang biyudong negosyante. Pero mabait daw siya. At kaya niyang burahin ang 10 milyon na parang wala lang. Isipin niyo, Mama, Papa, maliligtas tayo. Hindi tayo mapupunta sa kalye. Tumingin si Alena sa kanyang mga magulang. Nakita niya sa kanilang mga mukha ang desperasyon, ang kahihiyan at ngayon, ang isang nakakatakot na pag-asa. Isang pag-asa na nakasandal sa kanyang mga balikat. Siya. Ang solusyon ay siya. Kat, hindi.
Nagsimulang magsalita si Alena. Ate, parang awa mo na, lumuhod si Kat sa harap niya, hinawakan ang kanyang mga kamay. Isang sakripisyo lang. Para sa pamilya. Para kina mama at papa. Utang na loob, Ate Ara, iligtas mo kami. Utang na loob. Ang dalawang salitang iyon ay parang kadena na ipinulupot sa kanyang puso at kaluluwa. Sila ang kumukop sa kanya. Sila ang nagbigay sa kanya ng pangalan, ng tahanan, ng pagmamahal. Paano niya sila tatalikuran ngayon? Tumayo si Alena at lumakad papunta sa kanyang silid. Hindi niya pinansin ang mga tawag sa likuran niya. Kinuha niya ang isang lumang picture frame sa kanyang mesa. Ito ay larawan nilang apat, kuha noong graduation niya sa kolehiyo. Nakangiti silang lahat. Masaya. Buo. Ano ba ang halaga ng isang buhay kapalit ng isang buong pamilya? Ano ang halaga ng kanyang kaligayahan kumpara sa kaligtasan ng mga taong bumuhay sa kanya? Naramdaman niya ang pagtulo ng isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Pinunasan niya ito. Huminga siya ng malalim at bumalik sa hapagkainan. Tumingin siya sa kanila, sa nanlulumong mukha ng kanyang ama, sa mga mata ng kanyang ina na puno ng pag-asa, at sa umiiyak na mukha ni Kat. Gagawin ko, sabi niya, at ang boses niya ay walang emosyon. Pumapayag ako. Isang linggo ang lumipas na parang isang panaginip. Isang masamang panaginip. Walang ingranding seremonya. Walang puting bestida. Isang abogado lang ang dumating sa bahay na may dalang mga papeles. Pumirma siya sa isang marriage contract na hindi man lang niya nakita ang mukha ng lalaking pakakasalan niya. At ngayon, narito siya. Nakaupo sa gilid ng isang malaking kama, sa loob ng isang silid na mas malaki pa sa buong sala nila. Ang suot niya ay isang simpleng puting bestida na binigay sa kanya kanina, ang tanging paghahandang ginawa para sa kasal na ito. Malamig ang hangin mula sa air conditioner, pero mas nanunuot ang lamig sa loob ng kanyang dibdib. Ito ang kabayaran. Ito ang presyo para sa kapayapaan ng kanyang pamilya. Pinagmasdan niya ang kanyang paligid. Ang mga kasangkapang gawa sa dark mahogany, ang makapal na karpet na lumulunod sa bawat tunog, ang mga painting sa pader na mukhang mas mahal pa sa bahay nila. Ito ang mundo ng lalaking nagmamay-ari ngayon sa kanya. Ito ang kanyang magiging gintong kulungan. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa pagdating ng kanyang asawa. Napapikit siya. Nilaro niya sa kanyang isipan ang itsura nito. Isang matandang lalaki, sabi ni Kat, isang biyudo na marahil ay malungkot at naghahanap lang ng kasama. Siguro ay hindi naman ito masama. Siguro ay kaya niyang pakibagayan. Kailangan niyang kayanin. Para sa pamilya. Bigla, narinig niya ang mga yabag sa labas ng pinto. Mabibigat. Dahan-dahan. Determinado. Tumigil ang mga ito sa tapat ng pinto. Napahawak si Alena sa lailayan ng kanyang bestida, ang mga palad ay nanlalamig at pinagpapawisan. Narinig niya ang tunog ng susi na pumapasok sa seradura. Ang dahan-dahang pagpihit nito, isang tunog na parang hatol sa kanyang kapalaran. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang anino ng mataas at matipunong lalaki ang tumambad sa kanya, nakatayo laban sa liwanag ng hallway. Hindi ito ang katawan ng isang matanda. Humakbang ang lalaki papasok sa liwanag ng silid, at dahan-dahan nitong isinara ang pinto sa kanyang likuran. Ang malambot na klik ng trangka ay tumatak sa katahimikan ng silid, isang pinal na selyo sa kanyang pagkakakulong. Napigil ni Alena ang kanyang paghinga. Ang mukhang iyon pamilyar. Ang mukhang palaging nasa balita, sa mga business magazine. Ang mukhang pinag-uusapan sa buong Pilipinas. Ang mukha ng isa sa pinakamakapangyarihan at pinakabatang bilyonaryo sa bansa. Si Mateo Montenegro. Tinitigan siya nito, ang mga mata ay malamig at mapanuri, walang bakas ng anumang emosyon. Para siyang isang bagay na binili, sinusuri kung sulit ba sa presyong ibinayad. At nagsalita ito, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Isang boses na kilalang-kilala niya mula sa mga panayam sa si. Good evening, Ras Montenegro. Ras Montenegro. Ang salitang iyon, mula sa kanyang mga labi, ay hindi parang isang pagbati. Ito ay parang isang pag-angkin. Isang pagtatatak. Nanigas si Alena sa kanyang kinaupuan. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Si Mateo Montenegro, ang ihhi ng Montenegro Corporation,
ang mukha sa bawat cover ng business magazine, ang lalaking may kapangyarihang magpayanig sa ekonomiya ng bansa, ay nakatayo sa harap niya at tinatawag si yang asawa. Hindi maaari, halos walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Ang sabi ni Kat, ang sabi niya matanda na isang biyudod. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa gilid ng labi ni Mateo, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kasama ba iyon sa napag-usapan? Ang hitsura ng lalaking bibili sa'yo. Ang salitang bibili ay tumusok sa puso ni Alena na parang isang kutsilyo. Biglang nag-init ang kanyang mga pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit. Hindi ako isang bagay na pwedeng bilhin. Talaga ba? Sagot ni Mateo, humakbang siya palapit sa isang maliit na mesa. 10 milyong piso. Iyon ang presyo. At binayaran ko ito ng buo. Kinuha niya ang isang mamahaling leather folder mula sa mesa at walang seremonyang inihagis ito sa kama, malapit sa paanan ni Alena. Kumalat ang mga papeles. Sa ibabaw, malinaw niyang nakita ang marriage contract na pinirmahan niya. At sa ilalim nito, ang mga dokumento ng utang ng kanyang pamilya, na ngayon ay may malaking tatak na paid in full. Lahat ng ito ay isang laro lamang pala. Isang palabas na siya ang bida, pero hindi niya alam ang script. Ang mga naniningil, ang banta ng pagpapalayas, ang desperasyon ng kanyang mga magulang, lahat ay planado. Minanipula. Bakit? Nanginginig niyang tanong. Bakit mo ginawa to? Isang Mateo Montenegro, kailangan mong manloko para lang magkaroon ng asawa? Hindi panloloko ang tawag dito, pagtatama niya, ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Tawagin natin itong isang maingat na proseso ng pagpili. I needed a wife. At hindi ako pwedeng magkamali. Ang pagkamuhi ay biglang pumalit sa takot sa loob ni Alena. Tumayo siya, ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Kaya nag-set up ka ng isang peking krisis para makita kung sino ang magiging martir. Ganoon ba kababaw ang tingin mo sa mga tao? Hindi kababawan yon, sagot ni Mateo, ang mga mata niya ay tila tumatago sa kaluluwa niya. It's a test of character. At ipinasa mo ito, Alena. With flying colors. Hindi na niya kaya. Ang hangin sa silid ay parang lason. Ang bawat segundo na kasama niya ang lalaking ito ay parang isang paglapastangan sa sakripisyo niya. Kailangan niyang makaalis. Sa isang iglap, tumakbo siya patungo sa pinto. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalabas, makahinga, makatakas mula sa bangungot na ito. Nahawakan niya ang door knob. Pinilit niyang pihitin ito, ngunit hindi ito gumagalaw. Nakalock. Huwag mong subukan, sabi ni Mateo mula sa kanyang likuran, walang bakas ng pag-aalala sa boses. Lumingon si Alena, ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit at desperasyon. Buksan mo to. Hindi mo ako pwedeng ikulong dito. Hindi siya sumagot. Sa halip, may pinindot siya sa isang maliit na intercom sa pader. Walang sinuman ang papasok o lalabas sa silid na ito nang wala ang aking pahintulot. Maliwanag. Isang boses mula sa labas ang sumagot. Yes, sir. Napatingin si Alena sa pinto at pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Mateo, hindi makapaniwala. May mga bantay sa labas. Ito ay hindi isang silid. Ito ay isang selda. Hayop ka, sabi niya, ang luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ano na kailangan mo sa akin? Humakbang si Mateo papalapit, at sa bawat hakbang niya, ay napapaatras si Alena hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pader sa kanyang likuran. Wala na siyang matatakbuhan. Tumigil si Mateo sa harap niya, sapat na ang lapit para maramdaman niya ang init na nanggagaling sa katawan nito. Tinitigan siya nito ng diretsyo sa mata. Gaya ng sinabi ko, kailangan ko ng asawa, pag-ulit niya, mas mababa at maseryoso ang boses. Kailangan ko ng isang babaeng mananatili sa tabi ko, anuman ang mangyari. Isang taong hindi ako tatalikuran dahil lang sa pera o tukso. Hinawakan niya ang baba ni Alena, dahan-dahan ngunit may diin, pinipilit siyang tumingin sa kanya. At nakita ko iyon sa'yo. Ang isang babaeng handang isakripisyo ang sarili niyang kaligayahan para sa pamilya niya, ay isang babaeng hindi marunong magtaksil. You are loyal gift of nature. Iyon ang kailangan ko. Iyon ang binili ko. Ang bawat salita ay isang sampal.
Ang sakripisyo niya, na tanging yaman niya, ay ginawa niyang isang katangian na parang produkto sa isang estante. Hindi niya nakita ang pagmamahal niya sa pamilya, ang nakita niya ay isang garantisadong pamumuhunan. Bumitaw siya sa pagkakahawak sa kanya at lumayo ng bahagya, binibigyan siya ng espasyo para huminga o para mas malinaw na makita ang rehas ng kanyang kulungan. Tatanggapin mo ang lahat ng ibibigay ko sa iyo. Titira ka sa bahay na ito. Susundin mo ang bawat sasabihin ko. At sa publiko, ikaw ang magiging perpektong Ajax Montenegro. Maliwanag. Hindi makapagsalita si Alena. Ang tanging nagawa niya ay tumitig sa kanya, ang puso ay puno ng pagkamuhi at ang isip ay blanko sa pagkabigla. Simula sa araw na ito, pagpapatuloy ni Mateo, ang boses ay pinal at walang awa, ikaw na si Alena Reyes Montenegro. Ang dati mong buhay tapos na. Nakalimutan na. Humarap siya sa pinto at naglakad palayo, iiwanan na sana siya sa katahimikan ng malawak na silid. Ngunit bago niya buksan ang pinto, huminto siya at lumingon sa huling pagkakataon. Maligayang pagdating sa iyong kulungan. Isinara ni Mateo ang pinto ng master's bedroom, at ang huling nakita niya ay ang mga mata ni Alena, isang perpektong timpla ng pagkamuhi at pagkagapi. Umalingaw-ngaw sa isip niya ang sarili niyang mga salita, maligayang pagdating sa iyong kulungan. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay o ng kahit anong kasiyahan. Ang tanging naramdaman niya ay ang malamig at pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Naglakad siya patungo sa kanyang pribadong study, isang silid na binalot ng amoy ng lumang libro at mamahaling alak. Agad siyang nagsali ng isang baso ng whiskey, umupo sa kanyang leather na upuan, at pilit na iwinaksi ang imahe ng babaeng iniwan niya sa itaas. Kailangan to, sabi niya sa sarili. Isang leksyon na natutunan sa masakit na paraan. Biglang tumunog ang kanyang private line, isang tunog na gumambala sa katahimikan ng gabi. Tiningnan niya ang caller ID. Tio Ricardo. Napabuntong hininga siya bago sagutin. Tio. Mateo, iho, bati ng isang boses na may halong peking pag-aalala at hindi maitatagong pangungutya. Nabalitaan ko ang magandang balita. Nagpakasal ka na raw. Biglaan yata. May mga bagay na kailangang gawin ng mabilisan, malamig na sagot ni Mateo, iniikot ang alak sa kanyang baso. Isang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Talaga ba? O baka naman natatakot ka lang na maabutan ka ng deadline? Ilang linggo na lang bago ang 32 mong kaarawan, hindi ba? Ang bilis ng panahon. Sana lang ay hindi ka nagkamali ng pinili. Mahirap na, baka maloko ka na naman ng isang babae. Ang huling pangungusap ay parang isang direktang sampal. Napakuyom ang kamay ni Mateo sa kanyang baso. Ang paalala. Ang lason. Wala kang dapat ipag-alala, Tio, mariing sabi ni Mateo. Ang Montenegro Corporation ay mananatili sa kamay ng isang Montenegro na karapat-dapat. Good night. Pinatay niya ang tawag bago pa man makasagot ang kanyang tiyuhin. Pero huli na. Ang lason ay naipasok na. Bumalik ang alaala, isang multo na hindi siya tinatantanan. Sound of a woman's desperate crying. Hindi ko sinasadya, Mateo. Maniwala ka. Mahal kita. Ang boses ni Isabella, ang kanyang dating kasintahan. Pek. Puno ng kasinungalingan. Sound of his own younger voice, breaking. Minahal kita. Ibinigay ko ang lahat. 10 taon, Isabella. Paano mo nagawa to sa akin? Sa kumpanya. Sound of papers being thrown, tea vase shattering. At ang huling alaala, ang pag-amin nito. Naginamit lang siya nito. Na ang pag-ibig nito ay may presyo. Napapikit si Mateo, pilit na iwinawaksi ang mga boses. Iyon ang dahilan. Iyon ang sugat na nagturo sa kanya na ang tiwala ay isang kahibangan at ang pag-ibig ay isang transaksyon. Sa isang kapritso, binuksan niya ang kanyang laptop at in-access ang security feed. Ang screen ay nahati sa maraming mga kuha ng mansyon. Pinili niya ang kamera para sa master's bedroom. At nakita niya si Alena. Hindi siya nagwawala o umiiyak ng malakas. Nakaupo lang siya sa isang silya sa pinakamadilim na sulok ng silid, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Mukha siyang maliit. Basag. At sa unang pagkakataon mula nang simulan niya ang buong planong ito, nakaramdam si Mateo ng isang bagay na hindi niya inaasahan.
Hindi ito awa. Hindi rin ito pagsisisi. Ito ay isang maliit na bitak sa yelong bumabalot sa kanyang puso. Nakita niya ang dalisay na sakit sa anyo nito, isang bagay na hindi niya nakita kay Isabela. Ang sakit ni Alena ay totoo. Ang sakripisyo niya ay totoo. At iyon mismo ang dahilan kung bakit siya ang pinili niya. Tumayo siya, kinuha ang folder na mailamang kontrata, at naglakad pabalik sa silid. Kailangan niyang tapusin ito. Kailangan niyang ilatag ang mga patakaran bago pa man makapasok ang anumang emosyon sa kanilang usapan. Pagbukas niya ng pinto, nag-angat ng tingin si Alena. Ang mga mata niya ay namumula pa, ngunit wala na ang takot. Ang naroon ngayon ay isang tahimik at matigas na pagsuway. Inilapag ni Mateo ang folder at isang pluma sa ibabaw ng coffee table. Ito ang kontrata, sabi niya diretsahan. Basahin mo. Nakasaad dyan ang lahat ng inaasahan ko sa iyo bilang asawa ko sa loob ng 1 taon. Mga public appearance, mga party, mga family gathering. Gagampanan mo ang papel ng isang mapagmahal na asawa sa harap ng lahat. Nagpatuloy siya, hindi hinahayaang magkaroon ng puwang para sa tanong. Pagkatapos ng 1 taon, o kapag nasiguro ko na ang posisyon ko sa kumpanya, pwede ka nang umalis. Ang kasal ay ipapawalang bisa. At bilang bayad sa serbisyo mo, makakatanggap ka ng halagang magbibigay daan sa iyo at sa pamilya mo na mamuhay ng komportable habang buhay. Walang sino man ang makakaalam ng totoong nangyari. Ito ay isang business deal. Malinis. Walang emosyon. Iyon ang tanging paraan na alam niya. Itinulak niya ang kontrata at pluma palapit kay Alena. Pirmahan mo. Inaasahan niyang iiyak ito o magmamakaawa o tatanggapin na lang ang kanyang kapalaran. Ngunit hindi. Dahan-dahang kinuha ni Alena ang pluma. Nanginginig ang kanyang kamay, isang malinaw na senyales ng takot na nararamdaman niya. Ngunit nang iangat niya ang kanyang mukha, ang mga mata niya ay matatag at nakatitig ng diretso sa kanya, walang kurap. Hinawakan niya ang pluma, ngunit hindi niya ito ibinaba sa papel. Kung tatanggi akong pumirma, tanong niya, ang boses ay mahina ngunit matigas na parang bakal. Ang tanong ni Alena ay binitin sa hangin, isang hamon na hindi inaasahan ni Mateo. Tinitigan niya ito, nagulat sa biglaang pagbabago. Ang babaeng kanina lang ay mukhang basag na salamin ay biglang nagkaroon ng matalas na gilid. Wala kang pagpipilian, simpleng sagot ni Mateo. Nakalimutan mo na ba? Bayad na ang utang ng pamilya mo. At kasal na tayo sa papel. Ang kontratang ito ay para lang gawing formal ang mga tungkulin mo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Alena. Mga tungkulin. Iyon pala ang tawag doon. Akala ko pagkaalipin. Sa wakas, ibinaba niya ang pluma at walang emosyong pinirmahan ang bawat pahina. Ang bawat guhit ng tinta ay tila isang guhit ng dugo mula sa kanyang kaluluwa. Nang matapos, itinulak niya ang folder pabalik kay Mateo. Ayan na, sabi niya, ang boses ay walang buhay. Masaya ka na ba, Jim Montenegro? Hindi sumagot si Mateo. Kinuha lang niya ang kontrata at tumalikod. Ang sumunod na mga araw ay isang pagsubok sa katinuan ni Alena. Ang mansyon ng mga Montenegro ay hindi isang tahanan, ito ay isang museo na puno ng mamahaling bagay at malamig na katahimikan. Bawat sulok ay napakaganda, ngunit walang init, walang buhay. Isang perpektong gintong hawla. Ginugol niya ang kanyang mga oras sa paglalakad sa walang katapusang mga pasilyo. Bawat pinto ay nagbubukas sa isa pang silid na mas malaki at mas marangya kaysa sa nauna. Mayroon siyang sariling aklatan, isang home theater, at isang walk-in closet na puno ng mga damit na hindi niya kailanman pinangarap isuot. Pero ang pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa. Laging may mga matang nakatingin. Ang mga kasambahay ay yumuyuko kapag dumadaan siya, ngunit ang mga bulungan ay sumusunod sa kanyang likuran. Siya ang bagong A.F. Montenegro, ang misteryosong babae na bigla na lang lumitaw sa buhay ng kanilang amo. Isang hapon, habang nakatayo siya sa tabi ng malawak na swimming pool, nakatingin sa asul na tubig na hindi niya magawang languyin, isang masayang boses ang bumasag sa katahimikan. So, ikaw pala ang bago kong hipag. Mas maganda ka pala sa malapitan. Napalingon si Alena at nakita ang isang lalaking papalapit. Mas bata ito kaysa kay Mateo, mas magaan ang tindig, at may ngiti sa labi na kabaligtaran ng permanenteng pagkaseryoso ng kanyang kapatid.
Ako si Marco, pagpapakilala nito, inilahad ang kamay. Ang mas gwapong Montenegro. Nag-aalangan man ay tinanggap ni Alena ang kamay nito. Alena! Pero Ara na lang. Ara, pag-uulit ni Marco, tila tinitimbang ang pangalan. Alam mo, na-shock kaming lahat. Bigla na lang nag-announce si Kuya na kasal na siya. Hindi man lang kami naimbitahan. Akala ko, forever bachelor na iyon matapos alam mo na. Hindi alam ni Alena kung ano ang tinutukoy nito, kaya nanatili lang siyang tahimik. Huwag kang mag-alala, sabi ni Marco, na tila nabasa ang pagkalito sa kanyang mukha. Hindi naman talaga monster si Kuya. May tupak lang minsan. At may malalim na trust issues. Pero sigurado akong may dahilan kung bakit ikaw ang pinili niya. Hindi alam ni Alena kung paano sasagutin iyon. Ang dahilan kung bakit siya pinili ay dahil isa siyang garantisadong produkto, isang alipin na hindi tatakas. Mabuti pa, samahan mo akong kumain. Nagugutom na ako, aya ni Marco, at bago pa man siya makatanggi, ay nauna na itong maglakad papasok ng bahay. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakaramdam si Alena ng bahagyang kagaanan. Ang presensya ni Marco ay parang isang siwang sa makapal na yelo na bumabalot sa mansyon. Normal siyang kausap. Hindi siya tinatratong parang isang mamahaling gamit o isang bihag. Pero ang kagaanan ay panandalian lamang. Pagkatapos ng hapunan, kung saan si Marco lang ang halos nagsalita, bumalik din si Alena sa kanyang silid, ang kanyang marangyang selda. Ang katahimikan ay tila mas naging mabigat, mas nakakabingi, ngayong natikman niya ang tunog ng isang normal na usapan. Nang gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak sa bintana ay tila mga luhang hindi niya kayang ilabas. Nagsimula siyang makaramdam ng ginaw, isang panlalamig na hindi na dahil sa takot kundi sa sakit. Sinisipon siya. Masakit ang kanyang lalamunan. Nabalot siya ng kumot, ngunit ang ginaw ay nanggagaling sa loob. Nag-iisa siya. Walang pamilyang matatawagan, walang ina na mag-aalaga. Kung magkasakit man siya rito, sino ang makakaalam? Sino ang may pakialam? Sa gitna ng kanyang lagnat at pagkahilo, dahan-dahan siyang nakatulog. Nagising siya sa kalagitnaan ng gabi, ang lalamunan niya ay tuyong-tuyo at masakit. Kinapa niya ang switch ng lampshade sa kanyang tabi. Sa pagbukas ng ilaw, may napansin siyang hindi naroon kanina. Isang baso ng maligamam na tubig. At sa tabi nito, 2 tableta ng gamot para sa lagnat at sipon. Napaupo siya. Inilibot niya ang kanyang tingin sa silid. Walang tao. Sino ang naglagay nito? Ang mga kasambahay? Impossible. Walang sinuman ang pumapasok sa silid na ito nang walang pahintulot mula kay Mateo. Kung ganoon siya, hindi niya maintindihan. Ang lalaking kumulong sa kanya, ang lalaking tumawag sa kanya na isang bagay na binili, ang nag-iwan ng gamot para sa kanya. Bakit? Ang maliit na gesto na iyon ay mas nakapagpagulo sa kanyang isipan kaysa sa lahat ng pananakot nito. Ang kalupitan ay madaling kamuhian. Pero ang isang biglaang kabaitan? Ito ay isang palaisipan. Isang bagay na hindi niya mailagay sa tamang lugar. Ininom niya ang gamot at ang tubig, at habang ginagawa niya iyon, ang galit niya ay nahaluan ng isang bagong emosyon, pagkalito. Kinabukasan, mag-isa pa rin siya. Hindi niya nakita si Mateo o kahit ang anino nito. Lumipas ang 2 araw na tanging mga kasambahay lang ang kanyang nakikita. Hanggang sa isang gabi, pababa siya ng ingranding hagdanan nang biglang bumukas ang malaking pinto sa ibaba. Pumasok si Mateo, suot ang isang business suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa buong espasyo, pinalitan ang katahimikan ng isang mabigat na tensyon. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Ang mukha ni Mateo ay gaya ng dati, seryoso, hindi mabasa, na parang hindi siya ang nag-iwan ng gamot sa tabi ng kama nito 2 gabi na ang nakalipas. Tumigil siya sa paanan ng hagdanan at tumingala sa kanya. May gaganaping mahalagang party ang kumpanya sa darating na Sabado, sabi niya, ang boses ay formal at may utos. Napahawak si Alena sa handrail na tila naghahanda sa susunod na sasabihin nito. Panahon na para gampanan mo ang papel mo, Jimhet Montenegro. Ang mga mata niya ay nagbigay ng isang malinaw na babala. Huwag mo akong bibigin. Ang araw ng party ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Alena.
Para sa kanya, ito ay hindi isang selebrasyon, kundi isang pagtatanghal. Isang eksamen kung saan ang grado niya ay ang pag-apruba o pagkadismaya sa mga mata ni Mateo. Isang pangkat ng mga stylist at makeup artist ang dumating sa mansyon noong hapon. Hindi siya tinanong kung ano ang gusto niya. Ang lahat ay nakahanda na, mula sa kulay ng kanyang eyeshadow hanggang sa disenyo ng kanyang mga kuko. Hinayaan na lang niya sila. Para siyang isang manika na binibihisan para sa isang palabas. Ang huling inabot sa kanya ay isang kahon. Sa loob nito, isang gown na kulay emerald green. Ang tela ay malambot at kumikinang na tila hinabing liwanag ng buwan. Simple lang ang hiwa nito ngunit halatang mamahalin. Nang isuot niya ito, sakto ito sa kanyang katawan na parang ginawa talaga para sa kanya. Malamang ginawa nga para sa kanya. Handa na si Maam, sabi ng head stylist kay Mateo, na pumasok sa silid. Nang tumingin si Alena sa salamin, hindi niya nakilala ang kanyang sarili. Ang babaeng naroon ay elegante. Sopistikada. Isang babaeng karapat-dapat sa pangalang Montenegro. Nang lumingon siya, nakita niya si Mateo na nakatayo malapit sa pinto, nakatingin sa kanya. Sa isang saglit, sa isang iglap, nakita niya ang isang bagay na iba sa mga mata nito. Hindi ang karaniwang lamig o pagtatasa. Paghanga. Mabilis itong nawala, pinalitan ng karaniwang maskara ng kaseryosohan, ngunit nakita niya ito. At ang katotohanang iyon ay nagpadala ng isang kakaibang kilabot sa kanyang mga braso. Let's go, sabi lang nito at tumalikod. Ang venue ng party ay isang grand ballroom ng isang 5-star hotel. Ang kinang ng mga chandelier, ang tunog ng Lev String Quartet, at ang mahihinang bulungan ng mga taong nakabihis ng magagarang kasuotan ay nakakahilo. Napahawak siya ng mas mahigpit sa braso ni Mateo, ang tanging pamilyar na bagay sa dagat ng mga estranghero. Relax, bulong ni Mateo, sapat lang para marinig niya. Umiti ka. At huwag mo akong bibitiwan. Ang bawat hakbang nila papasok ay sinusundan ng mga tingin. Ang mga bulungan ay naging mas malinaw. Sino yan? Asawa niya raw. Saan niya nakilala? Umiti si Alena, isang ngiting pinraktis niya sa salamin. Gumanap siya sa kanyang papel. Bumati siya sa mga taong ipinakilala sa kanya, sinasabi ang mga tamang bagay, pinapanatili ang isang imahe ng perpektong asawa. Sa isang pagkakataon, habang abala si Mateo sa pakikipag-usap sa isang matandang investor, isang babaeng may mataray na tingin ang lumapit sa kanya. You must be the new Devras Montenegro. Ang swerte mo naman. How did a simple girl like you catch a man like Matthew? Ang tanong ay may halong lason. Bago pa man makaisip ng isasagot si Alena, isang kamay ang pumulupot sa kanyang baywang. She didn't catch me, sabi ni Mateo, na biglang sumulpot sa kanyang tabi. I was the one who pursued her. Ang mga salita niya ay para sa babae, ngunit ang mga mata niya ay nakatingin kay Alena. And I'm the lucky one. Isang alon ng init ang gumapang sa pisngi ni Alena. Alam niyang lahat ng ito ay palabas lang. Isang kasinungalingan. Pero ang paraan ng pagkakasabi nito, ang init ng kamay nito sa kanyang likod naramdaman niyang totoo. Maya-maya, nagsimula ang tugtugin para sa sayawan. Ang mga Perez ay nagpunta sa dance floor. Sasayaw tayo, sabi ni Mateo. Hindi ito isang tanong. Inakay siya nito sa gitna ng sahig. Inilagay niya ang isang kamay sa balikat nito at ang isa pa ay hinawakan nito. Ang kamay ni Mateo sa kanyang baywang ay marahan ngunit may diin. Nagsimula silang gumalaw kasabay ng malamyos na musika. Sa una, pareho silang naninigas. Isang sisi at ang kanyang biniling asawa na nagsasayaw dahil kailangan. Ngunit habang tumatagal, habang ang mga ilaw ay lumalabo at ang musika ay pumupuno sa hangin, may nagbago. Ang mga hakbang nila ay naging mas natural. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawala. Nakatitig lang si Alena sa dibdib nito, hindi magawang salubungin ang kanyang mga mata. Ngunit nararamdaman niya ang titig nito sa kanya. Isang titig na matindi at nakakapaso. Tumingin ka sa akin, Ara, mahinang sabi nito. Dahan-dahan, nag-angat siya ng tingin. At sa unang pagkakataon, wala siyang nakitang pader sa pagitan nila. Ang nakita niya ay si Mateo. Hindi ang sihi, hindi ang amo niya. Kundi si Mateo lang. Ang mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Sila na lang dalawa ang naroon,
umiikot sa saliw ng isang kantang hindi nila naririnig. Ang bawat paghipo, bawat paggalaw ay isang usapan na walang salita. Isang pag-amin ng isang bagay na pareho nilang hindi maintindihan. Nang matapos ang kanta, hindi sila agad bumitaw. Nanatili silang nakatayo sa gitna, ang mga katawan ay magkalapit, ang mga paghinga ay magkahalo. Ang mukha ni Mateo ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanyang mga labi. Dahan-dahan itong yumuko at napapikit si Alena, hinihintay ang isang bagay na hindi niya dapat asahan, isang bagay na hindi kasama sa kontrata. Hahalikan na sana siya nito. Ngunit isang boses ang biglang pumunit sa kanilang sandali. Isang boses na mas pamilyar kaysa sa dapat. Isang boses na nagpabalik sa kanya sa malamig na realidad. Ara! Mateo! Anong pagkakataon? Napamulat si Alena at ang puso niya ay biglang bumagsak. Nakatayo sa hindi kalayuan, nakangiti ng matamis, ngunit may kislap ng pananabik sa mga mata, ay si Katrina. Ang boses ni Katrina ay parang isang basag na salamin na biglang humiwa sa perpektong sandali. Sa isang iglap, nawala ang mahika. Ang init na gumapang sa dibdib ni Mateo, habang nakatitig siya sa mga labi ni Alena, ay biglang napalitan ng yelo. Bumalik siya sa realidad, isang maingay na ballroom, isang mapanuring lipunan, at ngayon, isang hindi inaasahang bisita na may dalang panganib. Dahan-dahan siyang bumitaw kay Alena, ngunit ang kamay niya ay nanatili sa baywang nito. Isang kilos na hindi na malambot kundi posesibo. Protektibo. Lumapit si Katrina, ang ngiti sa kanyang labi ay matamis, ngunit ang mga mata nito ay may kakaibang kislap, isang kislap ng inggit na pamilyar kay Mateo. Nakita na niya ang tingin na iyon dati. Ang tingin na iyon. Umalingaw-ngaw ang isang alaala sa kanyang isipan. Ito ang tingin ni Isabela bago gumuho ang lahat. Ang tingin ng isang taong hindi nakukontento sa kung anong mayroon sila, kundi laging naghahangad ng pag-aari ng iba. Ang pader na sandaling gumuho sa pagitan nila ni Alena ay muling tumaas, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Ang hinala, ang kanyang matalik na kaibigan at pinakamasamang kaaway, ay muling bumulong sa kanyang tainga. 8. Hindi mo man lang sinabi sa akin na narito ka pala, masayang bati ni Kat, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon sa pagkakahawak ni Mateo sa baywang ni Alena. At kasama mo pa pala si Sir Mateo. Katrina, simpleng bati ni Mateo, ang boses ay walang emosyon. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Alena. Malinaw na hindi niya inaasahan ang pagdating ng kapatid. Pasensya na, naistorbo ko yata kayo, sabi ni Kat, at sa isang ki-aksidenteng kilos, natabig nito ang hawak na baso ng red wine. Ang laman nito ay tumapon, hindi sa sarili niyang damit, kundi sa gilid ng mamahaling emerald green gown ni Alena. Ay, naku! Sorry, ate, tarantang sabi ni Kat, ngunit ang ngiti sa gilid ng labi nito ay hindi nakaligtas sa paningin ni Mateo. Bago pa man makakilos si Alena, mabilis na kumilos si Mateo. Iniharang niya ang kanyang sarili sa pagitan ni Alena at ni Kat, na tila isang panangga. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at isang waiter ang agad na lumapit. Kumuha ka ng tubig at malinis na tela. Ngayon na, mariing utos ni Mateo. Tumingin siya kay Alena, na nakatingin sa mansa sa kanyang damit, ang mukha ay namumutla. Okay ka lang, tanong niya, ang boses ay mas mahina kaysa sa inutos niya sa waiter. Tumango lang si Alena, ngunit nakita ni Mateo ang pagkalito sa mga mata nito. Pagkalito sa biglaang pagtatanggol niya. Kasalanan ko talaga, sabi ni Kat, sinusubukang kunin muli ang kanilang atensyon. Ang lampa ko talaga. Pasensya na po, Sir Mateo. Hindi pinansin ni Mateo ang paghingi nito ng tawad. Ang atensyon niya ay nasa babaeng nasa likod niya. Nang dumating ang waiter, personal niyang tinulungan si Alena na linisin ang damit hanggat maaari. Uwi na tayo, desididong sabi ni Mateo. Ang party ay tapos na para sa kanya. Ang paraisong sandali niyang natikman ay nilason na. Hinawakan niya ang kamay ni Alena at nagsimula na silang maglakad palayo, iiwanan si Katrina na nakatayo roon. Ngunit bago pa sila makalayo, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang braso. Sandali lang, Mateo. Napahinto si Mateo. Ang pagtawag sa kanya sa unang pangalan, ang paghawak sa kanyang braso, isang kalapastangan ang hindi niya palalampasin. Lumingon siya, ang mga mata ay nagbabaga, handang pagbuntungan ng galit ang kapatid ni Alena.
Ngunit yumuko si Katrina at bumulong, ang boses ay sapat na malakas para marinig nilang tatlo sa gitna ng ingay. Kailangan kong makausap ka. Nagkaroon ng isang makahulugang paghinto. Tungkol sa gabing yon. Naramdaman ni Mateo na nanigas si Alena sa kanyang tabi. At sa resulta nito. Tungkol sa gabing yon. At sa resulta nito. Ang mga salita ni Katrina ay parang bomba na sumabog sa gitna ng ballroom. Ngunit tanging si Alena lang ang nakarinig ng nakakabinging pagsabog nito. Ang kamay ni Mateo sa kanyang baywang ay biglang naramdaman niyang mabigat at marumi. Ang hangin sa paligid niya ay naging makapal at mahirap hingahin. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ni Mateo, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, narinig ni Alena ang isang bagay na mas nakakatakot, pag-aalinlangan. Dito natin pag-usapan, sagot ni Kat, ang mga mata ay parang nagmamakaawa habang pasimpleng inililibot ang tingin sa mga bisitang nagmamasid sa kanila.